Hallelujah. Panginoon, pinagpupurihan ka namin, pinagpapalagi sa mga puno na natin sa amin na lahat. Nakita mo po kung paano sila nagbigay ng pag-ibig at sakripisyo sa kanilang mga tinuturuan, Panginoon. Maaari po yung iba ay mga retired na, pero hindi po malilimutan ang mga paghuhubog nila sa kanilang mga eskwela, Panginoon. Kaya alam namin, lalo ikaw, hindi mo nalilimutan sila, Panginoon. Kaya sa araw na ito, sa buwang ito, pagpalain mo pa po sila, Panginoon, ng pag-ibig at ay yung pangunguna at paggabay. Patuloy po, pagpalain mo ang kanilang buhay, Panginoon, spiritually, materially, emotionally, physically, Panginoon. Ikaw po ang mahalaga sa kanila upang patuloy pa nila, Panginoon, ay kayo mapagpinturan at patuloy po, Panginoon, na sila makapagdala ng mga kaluluwa sa iyong harapan. Salamat po sa pagtataga na yun. Salamat po sa pag-ibig na yun. Dalangin po namin, patuloy pang mag-umapo, pag-ibig po sa kanila upang ito ay patuloy nilang maibahagi sa kanilang mga tinuturuan. Kaya salamat po, alam namin lahat ng ginawa nila at gagawin ay hindi mawawala ng kabuluhan. Maging sa mga eskwela nila, sila po ay hindi makakalimutan. Kaya purihin ka, O Diyos, purihin ka sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. So, pangako po namin, may mga ibibigay po sa inyo. Sa loob po ng wallet na iyan ay may pambili ng bagong school. So, medyo kung mapapansin nyo, parang pinagkasya. Check pa lang. Okay, kung saan ako. And so, picture po. Ayan, picture po. Ano po ating address? Picture. Pambili pong school. O kaya po tayo dito umalis sa school, pagbalik natin po sa Pilipinas. Pambili na tayo sa sila. Mga meron pang wala. Picture po, sino po ang sige po, makakarating po dyan sa picture po, picture. Pakita po natin ang ating mga regalo. 1, 2, 3, smile. Happy Teacher's Day po. Okay, maraming salamat po. Okay po, at sa mga oras po ito, kung mapapansin po natin, sa kabilang side po ng school ay meron pong nakaburol po sa tapat ng ating sa tapat ng school. So iyon po ay kapatid po ng ating kapatid na sina Sister Minnie. Si Sister Minnie, kamag-anak kapatid niya po. At kaya po mamaya, kung may time po kayo, maaari po kayong pwede dumaan po at pakita po natin ang ating pakikiramay. At bilang pasasalamat na din dahil po itong pinagaganapan po natin ngayon ay sa kanila po. At kung meron po kayong, hindi naman po kayo busy, kahit saglit lang po, daan po tayo to show our support and comfort po sa kanila. And also, paki-include po natin sa panalangin ang kapatid din po natin, asawa po ni Sister Nora, saan po si Brother Alvin. Kaya pakasama po siya sa prayer o operahan po siya this coming Thursday. So, kasama po natin sa panalangin na maging successful po ang kanyang operation and also provision para po sa mga babayaran po nila. Amen. Thank you, Lord. So, sige po, ngayon po ay dadako na po tayo sa pagpapakita ng pag-ibig sa ating Panginoon through our giving. Ayun. So, very familiar na po siguro sa inyo yung verse na i-share ko po. Sabi po sa Luke 21, Kaya 1-4, naupo si Jesus sa tapat ng lalagyan ng mga kaloob doon sa templo at pinagmasdan ng mga naghahandog ng salapi. Napansin niyang maraming mayayaman ang naghuhulog ng malalaking halaga at lumapit naman ang isang byudang mahirap at naghulog ng 2.50 sentimo. Tinawag ni Jesus ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanila, "Sinasabi ko sa inyo, ang inihandog ng byudang iyon ay higit na marami kaysa sa inihulog nilang lahat, sapagkat ang
donation area. Tapos meron pong tatay na parang di naman po si Judge natin siya, ano, pero basta po mahirap yung sitwasyon, yung kalagayan niya. Tapos may dala-dala lang siya parang isang maliit na plastic. Pero alam niyo po, yung tatay po na yun, nag-donate po siya dun sa area na yun. Alam niyo po kung magkano yung dinonate niya? Sino po nakakaalam? 19 pesos. Diba? Pero yung pag-donate niya po na yun, kahit nasa totoo lang, diba? Hindi natin alam kung laki-laki na pangangailangan ng mga tao doon. Pero yung pagbibigay niya ay pansin na pansin ng mga taong nag-receive at napansin din natin lahat kung marami sa atin ang nakapansin. So, ang revelation po sa akin doon ay parang ganun ng Panginoon. Ano? Sa dami-dami ng malalaking nag-donate, sa dami-dami ng malalaking nagbigay, ang napansin ng Diyos ikaw. Kahit na ang binigay mo lamang ay hindi naman ganun malaki. So, tandaan po natin, sacrifice over size. No, hindi sa laki, tinitingnan ng Diyos gaano yung sakripisyo mo dyan, gaano yung puso mo sa pagbibigay natin. Kaya sige po, wag po tayong mahiya. Minsan, naiisip natin, nakakahiya naman, baka tumunog yung ibigay ko. Baka nakakahiya kasi maririnig nila tutunog. Hindi po, kahit ano yan, kahit magkano yan, it's okay. No, ang mahalaga galing sa puso mo yan. Pwede po ba hawakan natin yung mga kaloob natin? Hallelujah. Panginoon, maraming salamat po sa mga anak mo na buong puso na handang tumulong para sa pagpapalago ng kingdom mo. Kung meron mo po sa amin right now, Lord, na ibibigay yung buong ikabubuhay niya o ito lang yung meron siya pero ibinibigay niya pa din sa iyo, Panginoon. I pray, Lord, na sa oras na ito mababago ang antas ng kanyang pamumuhay. Siya ay pauunlarin mo, siya ay palalaguin mo, Panginoon, at bibigyan mo siya, Panginoon, ng wisdom, Lord God, kung paano niya aalagaan ang mga pagpapalang ibibigay mo sa kanya. At ang bawat isa sa amin, Lord God, I believe lahat po kami ay magbibigay sa iyo sacrificially this morning with all of our hearts. Kaya pagpalain po kami lahat, at ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. Sige po, iikot. May iikot po na basket. Parang po maliit ang ating basket, pero malaki naman po ang ating puso. Thank you, Lord. Pagbalik mo lang. Ay, nanatapang pong umiikot. Mukhang matagal ang pag-ikot ng ating basket. Announcement po ulit. Announcement. Wala po na pong dadaan sa harap. Okay po, sa kabilang gate po tayo dadaan kung tayo po ay iinom at na gusto pag-CR dahil po yung mga murdong po ay maaari po natin matapakan at masira. So, pakiusap po ito. Maraming salamat po sa standing. And also, may mga binigay po sa inyong ticket. Stamp para ticket. Movie. Ayan, stamp na pakisulatan na po. Pero next week nyo na po yan ibibigay. Pakitago po, doon na po natin ihuhulog sa ating church pagbalik po natin. Ayan, meron po bang walang nakuha? Meron po bang hindi nabigyan? Lahat po meron? Ayan, so kapag po wala kayo, punta lang po kayo sa ushering table. Ayan, kulay yellow ang ating stock for this week. Pagka po purple, huwag niyo po tatanggapin. Hindi counted. Kulay. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise God. At ngayon po, sino po dito gutom na? Amen. Kasi ikaw ni Kuya Alban. Gutom na. Tayo ay gutom na. Tayo po ay kakain na. Praise the Lord. So let us be excited para po kumain ng salita ng Panginoon sa umaga na ito. Maaari po ba tayong tumayo lahat? And let us honor the man of God who will share the word of God this morning sa ating lahat. Palakpakan po natin sa Panginoon, our senior pastor, Pastor John.
Amen. Magandang umaga po sa inyo lahat. Sino po hindi nakaupo? Marami pang upuan dito. Yung ating ticket na tinanggap po ay, ano po yan, hindi po yan loto. Ito po ay declaration namin na we will have a 12 Sundays of supernatural Christmas. Yan, yung buong. And on the last Sunday ng Pasko, yan, we will bless people. Amen? Kaya, kayo ang isa sa pagkalain nyo. Although, we will encourage also you to bless people this Christmas. Pero, bago pa mga Pasko, pinag tayo mag-bless ng ating mga babae dahil natin na naapektuhan nga ng lindol sa Cebu. Dahil meron po tayo yung mga, yung katulad ng kanina, kung kailangan po sila mananglindan, yun si Charity, yung Sambo family, taga-roon po sila mismo, doon po sila malapit mismo na kung nabataan niyo po yung epicenter ng earthquake ay sa dagat actually, malapit sa Pampang at doon sila malapit talaga. And they are the ones really hit. So we can help by giving donations or whatever possibility. You can reach out sa mga kila SKL, Sister Charity. Siguro po, as a church, we will gather funds para po. Kasi natandaan ko, yung Yolanda, tulong tayo sa mga Yolanda Brigades at ang naging focus natin doon ay yung Bogo City rin, yung church nila roon na bagyo ng Yolanda. So ngayon ay you have an opportunity na tumulong din. Kaya sino sa inyo ang sasabihin nyo, Lord, salamat po. Hindi na kami nagreklamo sa baha. Dahil baha lang kami, di ba? Yun po talagang yung napit sa bayan. Nandiyan sa Diyos, mga kamag-anak nila yun. Segundo lang, pero nakita naman po natin damage na nangyari. So ngayon po tayo nasa month of October na at may bago tayong team. Makita nyo. Surrender life. Yan. Ang iba ko. God's positioning for surrendered. God's positioning for surrendered life. Yan. So, ating verse. I'm waiting for the screen. Romans 12 verse 1, the Passion Translation. Dear beloved friends, what should be our proper response to God's marvelous mercies? I encourage you to surrender yourselves to God to be His sacred, living sacrifices and live in holiness, experiencing all that delights His heart. For this becomes your genuine expression of worship. Yeah. Power pa yan? Walang internet. Anyway, so ang ating topic nga po ay God's positioning for surrendered life. Sa buhay na sinuko last month ay sacrifice of praise, papuli pa rin natin. Pero ngayon, we will stretch it a little further, buong buhay natin ang i-add natin sa Panginoon. Sabi natin, buong buhay. Yan, so alam natin na ito talaga sikreto ng buhay ni Cristiano. Kung paano binigyan ni Jesus, sabi nga ng first line, what should be our proper response to God's marvelous mercies? Ang maraming ginawa Diyos sa ating buhay, and therefore, kailangan natin tugunan yun. At ang sabi ng Romans 12, kung babasahin po natin Romans 1-11, pinakita ng biyaya ng Diyos, mga powerful verses, Romans 8:28, Romans 8:2, na huwag separate us from the love of God, napakagindi ng mga sinabi ni Pablo. Pero pagdating sa Romans 12, ito naman ang ating tugon. Na to surrender our lives to God as living sacrifices. Pero we will go further on that verse for this morning. Babasahin niya yung nasunod. Kasi ito, ibig sabihin ng living sacrifices. Ano ba ibig sabihin ng nasinuko ang buhay mo sa Panginoon? So, sino sa nga ba sabi sa inyo na sinuko niya ang buhay niyo sa Panginoon? Magsabi ng amen. Diba kaya tataas tayo na kamay, diba? Aside from praising God, ay ang ibig sabihin din you're surrendering yourself to God. Nung panahon ng 1980s, lalo sa panahon ni Pastor Lester, dinawin tayo kanta, talaga pag dinawin natin talaga yun, sigradong luhuran na, subuan na, diba? Ano kanta yun? I surrender half. Habao, I surrender 99%. Diba? Ano nga, sinasabi natin surrender, o sabi natin surrender all.
Yan ang dapat natin sinasabing sana all. Di ba? hindi naiingit kasi sa iba, kundi yung talagang masana all ka, na sana ang buong buhay mo ay naialay mo sa Panginoon. So tuloy natin sa verse 2 ng Romans 12. Stop imitating the ideas and opinions of the culture around you, but be inwardly transformed. But be inwardly transformed by the whole. Battery nasa ilalim. Pinamuna po kayo. May tubig siya. Ano yung nakarang plastic pa? Bakit? Wow. Sige po, habang inaayos ang mic, tayo muli manalangin. Maraming Diyos, salamat po sa bagong ito. By your power, Lord, we can still reach the word of God. Alam ko dami lang, sasamahan mo kami. Kaya hanggang sa likod, Lord, bagong yung salita mo, ako din namin din, maging dahilan ito parang magbago ang aming mga buhay. For this praise in Jesus' name, and everyone say, Amen. But being inwardly transformed by the Holy Spirit through a total reformation of how you think. This will empower you to discern God's will as you live a beautiful life, satisfying and perfect in His eyes. Wow, the Passion Translation. Bukas siguro lang yung pag-open. Masabi lang sa Romans 12, sa the Message Translation, yung Romans 12, 1 hanggang 2. Kasi po, doon tayo, we will elaborate more. Ano ibig sabihin ng surrendered life? The Message Translation. Kung meron kayong Bible, kung meron kayong cellphone, you can check Romans 12:1 sa Message Translation. So here's what I want you to do. Sabi ni Pablo sa message. God helping you take your everyday, ordinary life. You're sleeping, eating, going to work, and walk around life. Lahat, ibig sabihin, lahat ng ginagawa mo sa buhay mo, dapat naka-place kay Lord. Hindi lang yung Sunday. Hindi ka lang Sunday Christian. Sabi mo sa akin mo, hindi ka lang Sunday Christian. And place your Sunday, your Monday, your Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, and Sunday again before God as an offering. Embracing what God does for you is the best thing you can do for Him. Don't become so well adjusted. Ito pa yung kailangan narinig ngayon eh. Don't become so well adjusted to your culture that you fit into it without even thinking. Diba, nagagaya natin yung nangyayari sa mundo. Na-invite natin. Kung ano man ang ginagawa ng mundo, ginagaya na rin natin. Diba, naaral natin yung mga expression natin. Isa nagugulan tayo sa ating mga expression. So, parang galing ito. Yung mga anak natin, diba, sa kakapanood ng YouTube, ang dami na yung mga expression na hindi mo naman tinuro. They're being, in a way, they're becoming well-adjusted. Without even thinking, na hindi mo lang iniisip, ay nagiging bahagi ka na ng ginagalaw ng mundo. Sabi dito, instead, fix your attention to God, on God, and you'll be changed from the inside out. Readily recognize what He wants from you and quickly respond to it. Unlike the culture around you, always dragging you down to its level of immaturity, God brings the best out of you and develops well-informed maturity in you. Ayan, so, hindi lang surrendered life ang ating usapan ngayon, kundi surrender to be better. Sabi nga natin, surrender to be better. 1, 2, 3. Surrender to be better. Sinusuko mo ang buhay mo sa Panginoon para may magbago. Para may transform. Sabi ko nga sa pamangkin ko kanina kasi naka-Kids Scout, naka-gulay. Pero kundo ang cute niya. Tapos nga bigla nagbalik ng damit. What a transform? Sabi niya, transformer. So, merong dapat na magbago sa akin. Ano ba ibig sabihin ng transformation? Ano yung ba kahapon na sinimula na yung kaya na palabas na, isa sa paboritong palabas, your face sounds familiar. Sino ba nakakalam doon? Ang ginagawa ko noon,
ikaw, kasama sa akin, sige nga ng tao niya, siya. Tapos gagayahin niya sa si Imelda Papin. So gagawin niya para mag-Imelda Papin siya ay transform. Lahat ng prosthetic, everything, lahat ng mabibuho, muso, etc. Pag lumabas siya, hindi mo na siya makikilala. Na-transform siya from Sita SB to Imelda Papin. Nagkaroon siya ng kahilangan lang doon. Ay, bakit na. At eba, yun pa rin na. Ano ang kanya yung Papin? Anyway, ano na? Kasi yung pag-ibig ka ng Lunes, ng tayo. Eh, nagkakaroon si Ate SB, hindi mo siya makikilala. Nung pinapasa ko doon, ganun pala dapat yung Kristiyano. Pag nagbago ka, hindi ka naman makikilala. Hindi ka rin dating ikaw. That's the idea of transformation. Diba yung actually yung word na transformation, dahil po sa word na metamorpho. Diba doon natin ginawa yung metamorphosis na doon po binasin yung buhay ng isang dating uod, na pangit, nagugagapag sa lupa, at kapag siya na-transform, hindi siya makikilala, siya magiging sa magandang paru-paro. So that's the idea of Christian life na sinasabi natin. We surrender our lives to be better. So we need to say, we should change. Magbago tayo. Sabi mo sa tabi mo, magbago ka na. Yung magbago ka tayo na, hindi tayo makikilala. Diba yun nga po yung pag-encounter tayo, diba? Yun ang ating expectation na kapag galing sa encounter, galing sa gawain, nagbabago. Hindi yung pagdating sa bahay, uwi ka sa bahay, walang pagkain, uminit ang ulo mo, tapos nagtatawag ka na, etc. Sasabihin ng mga anak mo, ng asawa mo, saan magaling yung nanay mo? Di ba sa church? bakit wala naman bago? Sasala ko hindi masabi sa atin yan, na talagang every time we come to the presence of God, may magbabago sa ating buhay. And we can see how should we change sa Ephesians 4:11-13. Isasay po natin yan. Para bago po yan, let's see this verse, 2 Corinthians 3:18. And we all with unveiled face, beholding the glory of the Lord, are being transformed. Sabi natin, being transformed. So we need to say, merong proseso. Hindi talaga instant. Hindi ba nilalagad na pag mo ako, bago ka na. Kaya yung sinasabi ko kanya, matagal mabusisi yun yun. So there's a step by step, meron ka pataanan, kaya huwag kang mainit kung hindi ka talaga lubos sa pagbabago, pero magbabago ka. Hello? Amin po ba? Ultimately, we will be changed, sabi ng Bible. Pero for now, let's go through the process. For now, ay daanan natin, lakaran natin, para po matulungan natin sarili at mapabilis. Iba kasi minsan nakakaintindi kapag yung ano ba, tagal-tagal mo ng ganyan Christian, hindi ko pa talaga bago. Huwag nasabi sa atin yung talagang wow, talagang hindi nakatawa, bago ba na, di ba? Kaya kami dalawa ni Pastora, talagang kami nag-video kapag everything na meron kaming ganyan na wow, nagbago ba na? Talagang na-appreciate naman kapag sa mga ng bagay na ginagawa. Dahil talaga naman nakakatawa kapag yung kasama mo sa bahay, kasama mo sa buhay, nagbago, naging mabait, na dating masungit, di ba naging panapapayapa, na dating mataas ang boses, di ba? Na talagang dating makilipot, pero naging papagbigay, wow! At in that's the idea of the Bible. As you will see in through the verses, in the same image, at ang Lord natin, maging katulad ni Jesus. It is the same image from one degree of glory to another. From glory to glory. So, unti-unti, dahan-dahan. At least dapat may bago. Dapat mas maging mabait ka ngayon kaysa kahapon. At bukas, mas mabait ka na. Hindi bait sa dating gabi. Diba? For this comes from the Lord who is the Spirit. Kaya nga kaya may goal tayo sa church. Ako sa pastor, actually, I was preparing this habang si Pastor ay nasa hospital. Tapos studying the loading. And we will come up with this campaign, with this process na gusto natin sabay-sabay tayo na magta-transform. So we call this the 50 days of supernatural transformation.
Sabihin natin, 50 days of supernatural transformation. 1, 2, 3. So I want you to be part of this. Lahat tayo as an individual, as a family, as a cell group, as a discipleship group, as a church. So ano yung mangyayari dyan? Gusto natin sa starting November or kapa, pwede kayo mag-advance, lalo sa mga leaders, you want to really go deeper, magbago tayo sa at least 7 years sa ating buhay. So, spiritually, physically, kasama yan, mentally, lalo ngayon. In fact, ako ay meron akong kausap na counselor talagang siyempre din yung represent sa tayo daanan and hanggang he wants to help me because talagang sa totoo lang, isa yan sa bagay natin ngayon lahat. Diba? Yung mental depression, etc. Emotionally, yan mga kabataan, kung sino pa man. Relationally, yan ang dami natin mga relasyon na dapat maayos. Alam niyo po ba na ikaw ay bunga ng mga relasyon na meron na mula ng bata ka ngayon. So, napaka-importante ba tayo matuto sa relationship. And also, financially, hello, talaga natin sa issue ngayon sa panahon natin. Maraming gusto maraming pera. Kahit contractor and all that. Pero we want to grow in the biblical way. And then, vocationally, sa pagtrabaho natin, sa calling natin, whatever you're doing. So, maraming liyan. Sa paligid-ligid ay maraming puno ng lead. Ayan, dahil sa ringan yung nanalo. Yan, so October 19 po, wala na po tayo. Mga leaders, we will start with this. So after the service, we will have a training and then simulan na rin po ng ating 40 days prayer and fasting. Ang pag-pray po natin sa prayer and fasting ay ang ating, of course, ang nation natin, na kailangan. Pangalawa, ang tayo po as individual na tayo po ay magamit ni Lord. Ang pagbigan natin at talaga, and also, yung gusto natin maabot, because this will also be an evangelistic effort natin na mga bahay magbukas, pero binigyan tayo ng gobyerno ng tatlong barangay, we can work with Kalison, Gugo, Bulusan, para po putin sa atin ng gospel to the 4Ps. So kailangan natin maraming magagawa para ito ay mangyari. And then starting November 23, official launch natin ng 40 days of supernatural transformation. So we want you to be part of this. So paano paraan? Simbahay cell group. So yung mga simbahay na ongoing, tutuloy po natin yan. And we will discuss the lessons. Talagang napakaganda po lessons. I'm working on the Tagalog version para po maraming maabot. And then simbahay discipleship group. Yung mga dinis, babae, lalaki. And also, family altar. Kung gusto nyo, kung hindi kayo makabagay sa mga ibang group, you can have your own as a family. Bigyan lang namin kayo materials, tapos nga po, we are working on yung mga lessons will be on YouTube. Mag-record kami ng YouTube lesson para po kahit nasa bahay kayo, baka kapakinig tayo sa Tanan Diyos based on our 50 days of transformation. And then online cell group, simbahan group, MCLSD. Ako po yung nagbibahagi ng 700 Club online Bible study. I found it very, very effective. Kasi hindi ko kasi kilala yung mga kausap ko dahil nga 140 kami doon. Tapos we are broken into groups. Pero yung mga kausap ko, ang dali-dali na mga kaubi na naman, yung mga problema nila kasi hindi nila kilala, mas wala silang stream. So, pero grabe po yung mga ino-open up nilang problema that we can pray for and guide them. So, I think effective pa rin ang online, kaya kung hindi kayo pwede mag-appear sa mga cell group, you can do online. Yan, meron tayong Thursday cell group na pwede mag-join or we will work it out. And then, personal Bible study. Kung wala kayong panahon, busy kayo, you can send me the lessons and the video, you can study on your own and then grow personally. Pero we can also guide you para po tayo po ay magabay talaga. So, meaning to say, we're doing everything para wala kang excuse. Hindi naman ako nasa sa'yo group, sige, ito kasi bahay ng aral, kahit personal. Pero mas maganda kong pamilya, mas maganda kong meron kang cell group. Kasi nga malalaman nyo kung bakit. Okay, so, bakit natin ginagawa ito? Kasi gusto natin magbago. And according to Ephesians 4:11-32, at least there are 6 ways, 6 elements, 6 na bagay na pwedeng gamitin ni Lord
para tayo ay magbago. So ano ba yung ating bagay na yun? Number 1, ay coaches. Mga, ano ibig sabihin ng coaches? Mga nagtuturo, mentor, leader, teacher. Kasi, di ba, meron tayo life coach and all that. At sabi sa Ephesians 4:11-13, Christ chose some of us to be apostles, prophets, missionaries, or evangelists, different version, pastors, and teachers. So His people would learn to serve. Ngayon, pastors ba, ang dahilan, tinawag ang mga pastor at mga fivefold ministry na tinatawag, ang purpose ay turuan tayo para tayo ay maglingkod. And this body would grow strong. So, ang purpose namin, ang purpose ng Bible study, ng mga ginagamit ng Diyos ay para tayo ay maging malakas, maging matatag. So, ibigay ito sa ilang pag-importante, meron talagang tao na nag-guide sa atin. On a personal basis, hindi nakikinig kayo ngayon. Kasi nakikinig kayo ngayon, hindi ko malalaman ang problema niyo. Pero if somebody would really guide you, di ba katulad kung alam niyo po ang coaching system, ay lahat, kahit yung pinakamagagaling na may coach pa rin. Dahil na, anong purpose ng natuturo sa iyo? Alam niyo ba na mas bibilis ang pagkaalam mo, pagiging skillful mo kapag hindi natuturo sa iyo. As compared sa mag-isa ka lang nag-aaral. O merong self-study, totoo yun, pero mas mag-multiply yung effort, yung paggalago mo kapag merong nag-guide sa'yo. Kasi alam mo na yun eh. Pero hindi mo alam, hindi mo pa alam yun. Naintindihan niyo po? Somebody can teach you that. Yung mga bagay na hindi mo pa alam. This will continue until we are united by our faith and by our understanding of the Son of God that we will mature just as Christ is, and we will be completely like Him. So, kung sinabi ko kanina, ang goal natin to be like Christ. Sabi natin, to be like Christ. So, malaga na, talaga tayo gagabayan. Don't live a Christian life on your own. Just attend the church and that's it. We're opening up opportunities for each one of us na mag-involve, mag-engage sa ating mga simbahay cell group, sa ating mga fellowship. Yan, on November 2, I want to announce we will reopen the Focus Ministry. Kasi nakita natin yan, natin ngayon na yung mga mag-asawa ay maturuan. Hindi lang sa kanilang pag-asawa, bilang mag-asawa, kundi sa pagiging magulang. Kasi nga, we are raising up kids right now na maaaring problemahin natin pagdating na panahon kapag hindi nagabay ng mga magulang. Kasi ngayon ang nakikitang bottom line, kung bakit marami tayong problema kabataan ngayon, kung lagi problema kabataan ngayon, iba makapapatay ng teacher, diba? Suicide, napaka-violated, diba? Tingnan yun lang na imanap natin ngayon. Diba talagang napaka-kakaiba. Talagang parang pag pinawalan mo, parang ibahan mo sa bahay, baka yung bahay na sundong na. So, I mean to say, hindi, sabi nga nabisa, diba, ang kabataan ng pag-asa ng bayan, pero pinagawa natin yun eh, kasi kung walang pag-asa ng kabataan, pero bibig sa mga kabataan na. At totoo talaga, sa mga guro, at mga magulang, ang pag-asa ng bayan, para turuan ang mga kabataan na maging tunay na pag-asa ng bayan. So, kabataan lang, wala. Pero kami mga guro, kaya saludo tayo sa mga guro, at sa mga magulang, na dapat i-reward din sila, sabi nga kanina, dapat talaga ang unang teacher ng mga anak natin ay mga magulang. So, mga magulang, at hindi mga lola, I hope we are doing our responsibility to become coaches. First coaches ng ating mga anak, lalo sa tanong ito. Katulad sabi ng Bible ay mahalaga na sila po ay maturuan. At ang Bible din po is complete with example ng mga nagtatawag ng discipleship or pagtuturo. Diba nandiyan si Joshua, tinuruan ni Moses. Nandiyan si Eliseo, na ginabayan ni Elias o Elisha. Hello, nandiyan ng mga 12 disciples na tinuruan, of course, ang mga guest speaker na si Jesus. At nandiyan si Timothy na tinuruan ni Pablo. At si Timothy, hindi tumigil sa kanya, sabi sa 2 Timothy 2, Timothy, anak ko, yung tinuro ko sa iyo, ituro mo sa iba.
para matutulog din ng iba. Ito, sino sa inyo ang sasabihin niya kay disipulo ni Jesus? Sabi niya, amen. Are you a disciple? Sino mga disciple? Masabi niya, amen. Ibig sabihin ng disciple, tagasunod ni Cristo. Pero alam niyo ba, we will stretch the meaning of disciple. Ang ibig sabihin ng disciple, ang isang disipulo ay tao nagdidisipulo. Ibig sabihin, yung disciple ka, dapat dituturuan ka rin. Hindi ka, ikaw lang ang mag-ending. You can start with your family, and also you can start with other people na kailangan matuto ng pagsunod sa Panginoon. And we can do that. Sa 50 days of transformation, ay gagawin natin yan na tayo ay mag-akay nila para sila ay madala sa Panginoon. Everyone say? And everyone say? So, let's find a coach. Let's find a mentor. Let's find somebody that we can listen to. Sino ba pwede natin kunin coach? Parang di ba, hindi naman yung magagaling talaga. Just look for somebody na mas advance sa ilang at ang isang hambang. Nauna sa iyo, in other words. Pwede maging coach na, pwede maging, uy, tulad mo nga ako. Diba, yung bago ka lang, tapos may nauna na nagaya sa iyo. Yung nagaya sa iyo, pwede nang maging mentor ko, tagagabay sa iyo. Pero lahat tayo, I pray na we will find ourselves, una, natuturo sa iba, pangalawa, magtuturo sa iba. So that you can be a true disciple. And everyone say, and everyone say, so transformation means change. So letter C stands for focus. And then, pangalawa, heeding the truth. Nakinig sa katotohanan, matuto sa katotohanan. That's why you are here, para matuto, tama po ba? Sino ba nandito dahil wala lang? Sunday kasi kayo, hindi punta ako. Kahit na mahirap pumunta sa dito. Pero we are here to learn. At yung ating mga natutunan, magiging mahalaga lang yan kapag ginawa natin. So, heeding the truth. Hear and obey. Sabihin natin, hear and obey. Sabi ko ng Jesus, John 17:17, use the truth to make them holy. Your words are truth. So yung mga salita natin piniglawan ngayon ay katotohanan na magbabago ng ating mga buhay. So I want us to listen to the Word of God. Every time the Word of God is being preached, right here, right now, ay nasama po lahat tayo makikinig sa salita ng Diyos. Amen po ba? Kaya nga po, lalo sa lugar na ito, medyo mahirap kaya talaga. Napakahalaga na tayo ay magkikentuhan, napakahalaga na makikinig ka talaga so that para na rin sa katabi mo. Hindi lang para sa sarili mo because you want to hear the truth. You want to learn from the truth. And everyone say? And everyone say? Kasi nga po, kung meron, lalo ngayon, di ba sino sa inyo naniniwala sa lahat ng pino ko sa Facebook? Alam niyo ba na 90% doon or more ay hindi totoo? Lalo ngayon, sa panahon ng AI, hindi mo na alam kung ano totoong picture. Nakiyo ba? Alam niyo kung ano totoong picture? Diba, minsan nga, nagdadaya tayo, akala natin, totoong sinasabi ng tao yung sinasabi niya. Diba na, AI lang pala yun. Kaya, alam niyo, natutupad na ngayon yung promises sa Bible. Sa huling panahon, maraming madadaya. At marami na ang nadadaya. Hello? Kaya nga tayo nasadlak sa ganito kalagayan eh. Maraming nadaya. Diba ba? Scammer. At talagang wow. Kaya nga, napaka-importante na talagang we know what's the truth. Lalo nga sa katuruan. Ang dami nga talagang sa katuruan, they encourage people to listen to the Word of God in online. Pero at the same time, same warning, mag-iingat sa pinapakinggan. Double-edged yan. Kasi nga meron tuturo talagang tama. Kaya nga maganda yung baka ibang masyan, tatang sa pastor to, okay ba ito na pakinggan? Kasi at least parang safety. Kasi pwede talagang madaya. Ano po sabi ng Ephesians 4? Then we will no longer be like children, forever changing our minds about what we believe because someone has told us something different or has cleverly lied to us and made the lie sound like the truth. Di ba ganyan po nangyari ngayon? Na sa lahat, nakaspend sa politika, everything. Ako, hindi ko lang, sino buhay, sino patay eh. Sino sa inyo nagpapatay, patay na pala si Brad, napatay na pala yung taong to, yung pala di ba pala? Di ba lang kung totoo talaga? So
will double check. Pero sabi dito, kung tayo po yung nag-aaral ng katotohanan, instead, we will lovingly follow the truth at all times. And the truth is Jesus, the truth is the Bible. So, your safety will be in the community ng believers like LFCA Kalumpit. Tayo, kaya nga tayo kung dati talaga we are somehow connected tayo eh. For example nga, we will use the technology para sa ating advantage. Although marami talagang kalaban dyan. Pero para sa ating kabutihan, we will use Facebook for example sa mga announcement natin. Kasi for example, dami naliligaw, di ba, sa mga gawain. So kung kayo po ay malaman yung katotohanan from us, ay malaman yung sa mga gawain tomorrow. For example, katulad sa Wednesday, dahil bibili nyo kung ating kalagayan ng ating baha sa Kalisod. Kasi po, ang pinaka bottleneck natin sa Kalisod, yung Mount Zion. Yun po kasi pinakamalalim na bahagi sa Kalisod. Kapag dumalalim, kahit wala nang tubig sa tapat ng church natin, mahirapan pa rin tayo. So, mga ganun bagay. So, sabi dito, instead, we will lovingly follow the truth at all times, speaking truly, dealing truly, living truly. And so become more and more in every way like Christ, who is the head of His body, the church. Na ang pag-aaral, ang goal po natin ay malaman natin katotohanan para nga po tayo po ay magbago para sa kabutihan. And everyone say, Amen. So, Ephesians 4:21, since you have heard about Jesus and have learned the truth that comes from Him. So, sabi ni Jesus, He is the truth. Hindi lang siya merong alam ng katotohanan, siya mismo katotohanan. Kaya ang isang safety natin ngayon, kapag may Jesus ka. Kapag may Jesus ka sa puso mo, malayo ka na sa kamalian. So make sure na si Jesus ay nasa puso mo. So tanungin mo, si Jesus ba ay nasa puso mo? Kasi yung kasiguran natin eh. And syempre, ang salita ng Jesus yung Bible. We encourage you to have your Bible, especially with the physical Bible. Dahil po yung talagang pinaka-cellphone ng Bible natin, ano nangyayari minsan. Maraming kaaga, magdidiscuss ka, diba? Pero just to say, the Word of God is still the Word of God. At the Word of God, kapag ito nga sa puso natin sa bahay natin, sabi ng ay Jesus sa sermon in itself, ano yung apat na bagay na ginagawa ng Bible sa ating buhay? 2 Timothy 3:16-17. Para tuminaw tayo, ito kailangan natin Bible. All Scripture is God-breathed and is useful. Ano yung number one na purpose ng Bible? Teaching, ano ba? Rebuking, so pag may mali ka, nababasa ng Bible, na-review ka, yung pa-review ka na. Tatlo, correcting, sabihin tuturo sa iyo tama. Hindi ka lang sa sa'yo mali. Kung dito tama sa iyo, kung ano yung dapat mong gawin. And then, pangapat, training in righteousness. So, napakalaga na number time Word of God every day. Kung kayo nag-maintain, sino nag-maintain? O, dyan ang klasa kami lang nag-maintain. Eh, nag-maintain tayo ng Word of God. Araw-araw, pagising sa umaga, Word of God gagad. Hello. O, salamat sa bagong kaibigan. Si Alexa. Napagising ko, babasan ka agad ng Word of God. So, pagising ko pala na narinig ang Word of God. Yan, salamat sa nabigay kay Alexa. Baka sa hindi ba yun na ayaw ng tao. Anyway, so that the servant of God may be totally equipped for every good work para na tayo ay maturuan. And then, so we need coaches, we need to heed the truth at pangatlo, para pumasok ang salita ng Diyos sa ating buhay. We need, letter A, pinagdala ko isip ng letter, kaya na lang, a new way of thinking. Yeah, ang sabihin natin, a new way of thinking. Yan, diba, alam natin, isa sa dapat nangyayari sa Kristiyan, nagbabago talaga eh. Diba? If anyone is in Christ, it's a new creation. So, isa sa magbabago sa ating buhay yung parang ng pag-iisip. Hello. Diba, yung maraming tayo dating gawin, dating mga kaisipan, pero pag nagbago ka, binabago ka ng Panginoon, meron ng bagong pag-iisip. At yung pagbabago na yan, hindi lang instant yan. Araw-araw.
Nare-renew araw-araw talagang lumalalim ang New Way of Thinking. Sabi ng Ephesians 4:17-18, live no longer as the Gentiles do. Hello? For they are hopelessly confused. Diba? Sino sa inyo nalulunod sa mundo ngayon? Sir Paul na. Diba confused? Hello? Alam niyo ibig sabihin? Diba kahit yung pag-repair ng Sir Orman, nagugulan ng mga tao. That's the gentle word. Their minds are full of darkness. They wander far from the light of God, the light God gives, because they have closed their minds and hardened their hearts against Him. So alam natin, if you will see it, the world, napakatindi na, nakakalungkot na they think as na talagang hindi nakakabuti. Napakasimple lang naman po na talaga ng buhay. Ito pinapahit natin sa mga kabataan sa lahat sa atin. Diba alam naman natin ng mga bishop or anything like that, makakasira ng buhay natin, tama po ba? Hello. For example, paniligarilyo, bip-bip. Yung nasisigarilyo pa sa inyo. Alam niyo ba yung mga aso, kaya ang mga aso, for example, sispa, ang aso namin. Hindi ko makain ng panis yun eh. Inamin yung mga tolo, di ba tayo kahit di ba, bisa nabibigyan pa tayo ng mga panis na pagkain, di ba? Pero yung mga aso, talagang maingat sila. Napansin niyo ba kung ginagawa ng sa sigarilyo? Kapag nakita sila ng sigarilyo? Inamin nila, lalayin sila. Ba't kaya sila lumayo? Kasi sabi niya, di makakabuti sa akin yan. Hello. Ubus na kasi. Kasi may drawing namin si Tigil. Anyway, the point is, alam natin kung ano nakasama. Pero ginagawa pa rin natin. At ang sabi ng Bible, a new way of thinking is not thinking the world will think. Dahil nga po, alam natin, kung meron tayong problema ngayon, yung ating pag-iisip ay parang parang lang computer. Hello. Kung ano yung pumasok sa'yo, hindi mo na makakalimutan. Ang hirap na i-delete. Kaya napakalaki ng battle natin kapag tayo po ay hindi nag-iingat sa ating mga pag-iisip. Ephesians 4:19. They don't care anymore about right and wrong, and have given themselves over to impure ways. They stop at nothing, being driven by the evil minds and reckless lusts. So this is the kind of world. And I do hope lahat ng mga Kristyano nandito ngayon ay lumalayo intentionally sa gawa ng mundo. So kaya nga kung meron tayong goal ngayon ay sabi ng Romans 12:1, do not conform to this world. Huwag tayong makigaya. Hello. Kaya nga, kung ba nalang tayo, ayaw to, kung gumagamit filter nyo. Pero nga sabi nga kung sabi sa internet, di ba may save off ba yun? Save off, di ba? Kahit mataganda, mag-save off na kayo, nasa bata. To be safe. Hindi to say tayo po yung may kakayahan na mag-control ng ating pumapasok sa ating kaisipan, sa ating isip, nakikita, naririnig, o napapanood. Ephesians 4:23. Instead, let the Spirit renew your thoughts and attitudes. So araw-araw nagpapabago tayo. Dahil ba sa ayon sa gusto, naligo ka ngayon. Bukas ba, hindi ka na maliligo? Dahil malinis ka pa rin? Diba maliligo ka pa rin? Tanong, naligo ba yung kagabi nyo? Bakit po kasi, kahit na naligo ka ngayon, malamang sa malamang, malitumihan ka. Hello, nagpa-purify ka ng isip ko. Tapos nanood ka, pumunta ka sa ibang lugar, malamang sa malamang may makikita ka. Malamang sa malamang may makarinig ka. So alam natin na talagang malitumihan tayo. Hello, aminin, tama po ba? So kailangan pa rin tayo, sabi ng Bible, let's renew our minds, sabi ng renew your thoughts and attitudes. At alam niyo pa ba, sabihin ng po sila, renew your thoughts and attitudes. Meaning to say, kung gagawa nun, hindi basta-basta magbabago yan. Meaning to say, maliligo ka, hindi ka basta-basta mapupunta sa banyo,
mapupuso ng tubig, tapos malinis ka na. Kailangan ka gumawa, kailangan ka pumunta sa banyo, kailangan ka pumunta ng magkamanggo ng tubig, magsabon, etc. Meaning to say, ikaw gagawa niyan. Ikaw ang magbabasa ng Bible, ikaw ang dadalo sa gawain, ikaw ang lalapit sa kuning kamananalangin at hindi ko tabi mo, kundi ikaw mismo personally. CEV version ng Ephesians 4:23, let the Spirit change your way of thinking. So, hayaan natin ang Espiritu Santo. Every time you worship God, that's the best opportunity. Magtaas ang kamay, tumanggap ng alam natin, minsan parang nandun kayo, di ba sa inyo, minsan yung namin yung meron pa yung mga old sets sa inyo na, di ba, basta bumulto, di ba, parang nandiyan pa rin galit, di ba, minsan na talagang may nasasabi ko pag hindi maganda, and all that. Pero kumantang sa atin ni Lord, alisin mo yan. Get rid, hubarin. Diba, sabihin talagang merong ang idea tayo natin ay yung mga Kristyano na natatransform. Pero as we see, minsan talagang from glory to glory, pero we must have this mindset na, Lord, ayaw na nito. I want to get rid of this. Gusto ko na talagang bago, gusto ko na talagang maging maayos before you. Hebrews 12 verse 1. God's word's version. We must get rid of everything, everything that slows us down, especially sin that distracts us. We must run the race that lies ahead of us. So, ano natin imagine yung image dito, isang mananakbo, na para makatakbo siya mabilis, kailangan niya alisin ang dapat niya alisin. Nakakita ba kayo ng tatakbo na naka-headset, tapos naka-backpack, tapos may cellphone hawak, tapos naka-belt bag pa, tapos tumatakbo siya sa isang karera. Di ba wala po? Ang mga rider na magkakaroon sa karera ay talagang as light as he can, gagawin ka para siya ibang mabilis. So ganun din po sa buhay Kristiyano. Kailangan natin alisin. Ang tanong, hindi ba kayo tataka, bakit kaya ang hirap? Gusto kong pumahit, pero hindi ko magawa. Ba't ang hirap alisin ko mga old ways? Hello?
Sabi nga, minsan na, ang sabi siya, kahit born again, kapag ito yung dating rebelde, minsan matataling ka sa pagiging Kristiyano pa eh. Hello! Na-born again, dating masungit. Kapag hindi siya bago, masungit pa rin kahit Kristiyano. At sa pagdating lang kung bakit getting rid of bad habits is so hard. Number one, because we had it for a long time. Siyempre, matagal nang nandyan sa iyan eh, may hirap tanggalin talaga. Diba? Kahit diba, ibang asawa natin, mga lahat ng mga tao na nakita mo, ang hirap magbago kasi matagal na siyang ganyan. Pero hindi take a miracle para magbago, pero yun ang dahilan. Pangalawa, you identify with them. Sinsa nyo, bisa sa ganyan talaga ako, magagawa mo. Ba't ka pa ganyan, diba? Pinagmalaki mo pa. Diba, isa talagang prangka ako, isa talagang ganito ako sa ganyan, diba? So may mga ugali tayo na parang, alam nyo, diyan ka kalala. Pero alam natin, kung babasa natin ang Bible, dapat alisin. Tapos nga, minsan pa, we reward negative behavior. Hello? Na kapag sa bagay na nagawa natin, visual yan, inuulit natin kasi parang nasasarapan ka. Inuulit natin parang okay lang. Pero alam natin, hindi, pag nakilala mo si Jesus, ay hindi talaga pagkita. At ang ulit, kasi may kaaway tayo ng kontrabida. Si Satan gusto, huwag ka magbago. Si Satan yung mga ugali na dapat nandyan pa rin. Pero ngayon, because you want to be transformed, ano dapat natin gawin dyan? Alisin. Amen? X. Diba? Alisin natin talagang, let's get rid of all those things. And everyone say, so, alisin natin. Pero pag isa ka, mahirap. Hello? Kailangan natin ng bawat isa. Kailangan natin ng church. Kailangan natin ng community. So, pang-anim at pang-lima, para tayo magbago, para tayo mag-transform, we need a good and honest community. Good and honest community. That's why we're having simbahay. That's why we're having cell group. Para magkakagsulungan tayo. Para meron mang ipepray sa atin. Para talagang ano yung kanili, alam ko ba pag meron tayo sa group, that's a place where you can really be honest. Ako for example, right now, I can show malasang before you, pero kapag meron akong small group na kausap, at least, nagkano ako na alam na yung mga sinasel group ko, na at least I can open up myself. Hello. Dahil nga, ang sabi ng Ephesians 4:25, no more pretense. Wala na pa kunwari, di ba? Ngayon pwede tayo kunwari, di ba? Nasa church tayo putting our best foot forward. Pero kapag tayo may smaller na, maaaring doon na tayo maging honest. Tell your neighbor the truth. Sabi mo sa tayo mo, tell your neighbor the truth. In Christ's body, we're all connected to each other. After all, when you lie to others, you end up lying to yourself. Dahil connected tayo sa bawat isa, kapag ikaw hindi totoo sa sarili mo, ang kapiktado niya, hindi lang ikaw, tayo sa body. So para magkakaroon na tayo, then let's be honest. Kung bibigyan tayo, kung meron tayong mga issues, then we can open up and we can help each other. Ay isang pastor na nakikinig sa kanya, I think I will bring him here. Natawag kami mga pastor yung sa namin, happy pastors, pastor. Kasi kami yung mga pastor, syempre hindi kami pwede mag-government sa inyo At sa ako, alam niyo yung naging buhay ko na pinagdaanan ako. Pero just the same, I cannot open up everything that I'm feeling right now. Pero sa mga smaller group, sa aming chapel service, sa aming mga small groupings, at least I can speak up for myself at matutulungan ako. I cannot pretend. Diba sino sa inyo, ang kanta nyo, I'm the great pretender. Hello. So yung masatan nyo, no more pretense. Magpakatotoo ka, brother. Sabi ko, magpakatotoo ka, brother. Magpakatotoo ka, sister. Of course, in a way, hindi yung mas mga ugali ang labas mo, kundi sabihin, to help, for you to be helped. And everyone say, amen. So paano natin gagawin to? Sa isang cell group na natin. Kasi nga, kapag tayo nasa isang grupo,
kapag tayo ay sa mga kaibigan natin, may instruction ng Bible, di ba? Ang sabi ng Ephesians 4:32, be kind and loving to each other and forgive each other just as God forgave you in Christ. Kasi nga ito yung mag-assurance about this eh. Na we accept one another. Yung hindi niya makilala. Pero nung nakausap ko siya nung Tuesday sa online 700 Club Bible Study, ang sabi na open up niya, I can relate eh, kasi nasa ibang bansa siya, tapos namatay yung anak niya. Yung anak niya ay napatay sa ng COVID. At hanggang ngayon, umiyak siya kasi hindi niya mapatawad sa sarili niya. Dahil parang ang feeling niya, parang neglect ba, parang binananay, hindi dapat nandun siya. Pero sabi ko sa kanya, ano niyo po, ang muna nang gawin, unang kayo tawad sa Panginoon. Pangalawa, patawarin yung sarili niyo. Dahil nga, wala siya assurance na parang, kasi ibig sabihin mo papatawad sa sarili, o parang may nagawa kang hindi maganda. Actually, I went to that kind of mindset din eh. Siyempre, dahil mahirap, na yung nabalikan ba sa buhay na all that, tapos parang nung si Pastor ay, actually nung si Pastor ay ito ng mata ay wala ako, nagtatawala siya sa bahay. So mga ganong mindset na, pero nung nakausap ko siya, nagawin ako ng ganong mindset na kung nga pala para ako makamubon, para talagang ganong siya, I need to forgive first myself. At kapag bibigyan na assurance yan, yung kausap mo, yung grupo mo, na magpatawa sa bawat isa, magpalakasan na patawarin ang sarili, at even yung mga kasala sa akin. Diba? Kaya napakahalaga yan. So, sa pagbabago natin, may mga sa mga cell group natin, sa ating church, community, napakahalaga na para magbago ang bawat isa, ay yung pagtanggap. Diba? Accepting as you are. Diba sabi sa church, ang church kaya talaga ba kayo pupunta? Because you can come as you are. Hello. You can come as you are. Ano sabi ng Ephesians 4:29? Do not let any unwholesome talk come out of your mouths, but only what is helpful for building. So meron tayong guidance na kapag tayo sasama-sama sa church, as a cell group or as people, ang lalabas sa ating mabibig, yung mga katulong, hindi mga kasira. Hello? Diba na, ang nakakalungkot talaga sa atin, diba, lalo ngayon, sino sa inyo talagang kahit ako hindi na rin talaga ako eh. Wala tayong pinag-usapan kung di yung blood control, diba? Tapos, ewan ko napapasin sa sarili nyo, nagagalit na rin kayo. At ibig na po yung na-apekto na rin kayo as a group. Ang sabi ng Bible, ang pag-usapan doon natin yung makakatulong. Hello. Tapos nga, yung anything that will be negative, sabi ng Bible, iwasan natin yan. What is helpful for building others up according to their needs. So kapag tayo sasama-sama sa community, of course may needs ka. Pero ang dapat daw inisip natin ka para tayo maging blessing, para tayo makatulong, para sa sarili mo, ang isipin mo yung kailangan ng mga tabi mo. Ang nabasa ng last line, that it may benefit those who listen. Ang sino lang kinabang, ikaw ba yung nakikinig? Yung nakikinig, of course, makikinabang ka rin kapag hindi nagsasalita. But the point is, ikaw ay mag-iisip para sa kapakanan ng iba, sabi ng Bible, at hindi yung kapakanan mo. Hindi yung ikaw mag-iimbita sa isang cell group, hindi makatulong tayo. Kasi nga, ang goal natin, magtulungan sa bawat isa. And everyone say? And everyone say? Iba yung maging kalakasan ng katabi mo. Sino sa inyo nakita mo na yung katabi mo? Napalakas ka na. Sabi mo sa katabi mo, alam mo, nakatabi na kita, lumakas na ako. Hello, I hope so, di ba? Hindi mo kung pwede yung nakatabi mo. Hindi mo tinag-worship. Ang dagdagan lang. Hello. So be a blessing to your seatmate. Every time you gather, you are here not just to listen, but to be a blessing. Amen. Sabi mo sa katabi mo, para siya ay blessing ka sa akin. Blessing ka sa akin. Amen. Kaya nga, sa darating na mga gawain, you want to encourage everyone na talagang
do house cleaning, talagang alisin natin dapat alisin, and then, makakatulong sa atin yung ating mga susunod na gawain. And this is the Empower Nights on October 21 to 24. Yan, so para sa kapakanan natin, let's make at least 1 night or 2 nights or 3 nights or 4 nights at the church on October 21. It is very good. October 21 to 24, 7 p.m. sa LHC Kalupit. Kasama natin si Pastor Bon Delfin, Pastor Du Antonio, Pastor Nadang Lugdo, and Pastor Reggie Santiago. So, paano nga talagang will be empowered. So, do yourself a favor, masama ka, at least sa gabi, pagpakita tayo para kailangan natin yan kasi nga, we will hahayo tayo, pag-evangelist tayo, especially sa month of November, so kasama sa paghanda natin. At kaya, panguli, ano yung legacy? Natanda niyo ba kung nag-take notes kayo? Sa inyong mind o sa record mo? We need coaches, pangalawa. We need to heed the truth. Pangatlo, we need a new way of thinking. Pangapat, we need good and honest community. Need for house cleaning. Need for house cleaning pala. We need a house cleaning. And then good and honest community at ang huli. We need to have an empowered faith. So nga, empowered faith. 1, 2, 3. Yan, so yung ating mananampalataya ay maging malakas. That's the purpose of everything that we're doing, mapalakas natin pananampalataya. Kasi kung meron lang tayo magiging armas ngayon sa tanong ito, ay yung ating pananampalataya. Knowing, hindi madali, di ba? Hindi madali na tayo ay magpa-disciple, ano, kung inisip ko, mas advance siya pa sa iba. It takes humility. Ako po, nakatayo sa inyo ngayon, I'm still undergoing discipleship or mentoring. From Bishop Israel, yung people na talagang nag-speak sa buhay natin, para lumakas pa lalo ako sa harapan nyo. Kasi nga, I cannot give what I do not have. So ganito po tayo, kailangan natin ng kalakasan mula sa iba. And then, we need to hit the truth, bakit tayo sa ating bagalag mga pinag-aaralan at apply. And then we need a new way of thinking, babagang ipag-iisip. And then we need to house cleaning, a need for house cleaning, and then good and honest community, at pamuli and empowered faith. Sabi po na Ephesians 3:20, now, by His mighty power at work within us, is able to do far more than we would ever dare to ask or even dream of, infinitely beyond our highest prayers, desires, thoughts, or hopes. Sa lahat na yan, na ating usapan, ang pinakadulo pa rin yan, si God nakikilos sa buhay mo. Baka pag-iyan ang Diyos sa atin. Hindi siya bibitsugin. Hello? Don't ever think. Sa totoo lang, kung meron tayong magiging struggle ngayon, sa dami ng nangyayari sa atin, di ba? Bagyo, mga nangyayari sa paligid natin, sa buhay natin, personally, parang isipin natin, Lola, sama ba? Parang hindi ka na kumikilos. Pero we need to have a stronger faith right now na bigilado ang Diyos. Sa kabila ng nangyayari sa paligid natin. May mas malaking plano siya. Sabi niya dito, yung iniisip natin, higit pa yung iniisip niya kaysa sa iniisip natin. Yung mga plano natin, masigit pa yung plano niya. Diba kaya nga napaka-powerful ng sharing ni Ate Abigail last Sunday, diba? We're praying for healing po, Pastor Marcel. Pero mas nataas ang isipan ng Diyos eh. Mas matinding healing ang healing niya. So, meaning to say, by all means, ang gagawin natin ngayon magtiwala sa kakayahan ng Diyos. Through faith. And everyone say, Amen. So, naman ito, nawa, sama-sama tayo. Mga palakas, lahat ng ating mananampalataya. Malakas siya, kung malakas siya, then empowers ang body. Yung sa ating gagawin simbahay, pipili sa simbahay, you pray na all of us will get involved. By all means, hindi maging hanggang ang trabaho mo, dahil you can have your own time. Meron tayong technology. Meron personal time for yourself.
So do yourself a favor, grow together. Let's grow in faith. Amen? Dahil di ba talaga mahirap ang gagawin natin dahil kasama natin ang Diyos. Ano yung favorite verse natin sa nalagay natin sila sabi? Ephesians 4:13. I can do all things through Christ who empowers me. I'm ready for anything through Him who infuses, who infuses me with inner strength. Yun, alam niyo ba yung lakas na meron tayo, sabi ng Bible? Yung lakas na bubuhay ni Jesus. Wala sa mga patay. That's the kind of power that God has for us. So, meaning to say, hindi kami hina. Huwag mo isipin na kayo mahina ang Kristiyano. Talagang there will be times, ako talagang sa kalam, sa mga pinagkalaman, there are times sa parang talagang ang tindi ng pandarayan ng kaaway. Pero salamat na lang sa mga salita ng Diyos na naririnig natin, sa mga taong kumakausap sa atin, nag-ibaw sa atin. Right now, I can stand before you. Because of the strength that God has infuses in my heart para po ako ay makapaglingkod pa rin sa Panginoon. Everyone say, and everyone say, amen. So, ang prayer natin ngayon, yung faith natin, papalakas sabi ko natin last verse. Matthew 9:29, according to your faith, let it be done to you. Ano yung pinaniwalaan mo, marami ng Diyos sa buhay mo. It will be done ng Diyos sa ng Bible. Amen po ba? So ang susi pala, talagang Lord, by all means, sa pamamagitan ng mga nagtuturo sa akin, sa pamamagitan ng pakikinig ng salita ng Diyos, sa pamamagitan ng pagbabago ng aking pag-iisip, sa pamamagitan ng pagbabago, pagpalilinis sa aking buhay, sa pamamagitan ng community, na meron ako, hindi pa na tayo wala lakas. Then I give me better. I can surrender my lives to be better. Everyone say, amen. So ngayon po sa bagay ito, let's commit our lives with our pagbabago ng Panginoon. I do hope that you are strengthened and we will have this covenant this morning. At yung covenant ito, ay ating commitment to God. Yes, God, I will grow. Yes, God, I will change. Yes, God, I offer myself as a living sacrifice. Don't take this just as another communion. Na communion na lang, Islamic, kukunin. Make a covenant. The Lord, I'm committed to grow. I'm committed to that supernatural transformation na nilalaan mo para sa akin. Dahil ang babalikan ni God, ang babalikan ni Jesus sa church, yung malakas sa church, yung malinis sa church, yung masayang church, yung talaga nakahanda sa pagdating niya. And I want us to be that church. Individually, and also as a family. Amen po ba? Amen po ba? So, tayo po ito ng lahat as we ready ang communion. Can you join our hands together? Let's join our hands. Before we take communion, then we commit ourselves to pray for one another. We as a community, we will be a good and honest community. We will correct one another, we will guide one another, we will inspire one another. Dahil sa pamamagitan natin, yung katabi mo ay mapapalakas. At sa pamamagitan ng bawat isa, matutulungan tayo, bawat isa na magbago. To be a better Christian, better follower of Jesus, better disciple of our Lord. We surrender ourselves to God. We pray for one another right now. Magdigla tayo ng blessing. At kapag may pray mo sa Kanya, yung nais mo pag-pray mo sa sarili mo. Kung gusto mo ng magalingan, pray for strength, pray for healing, pray for provision, whatever you wanted to be prayed for to yourself. Pray for your brothers
bless and sisters sa kaliwa sa kanan. We stand with one another. We stand to give you glory. We stand to be a witness for you, God. That we will change from glory to glory, Lord. That's our desire, that's our heart, oh God. In Jesus' name. In Jesus' name, Lord. Thank you, Lord. Empower our faith, oh God. And may we empower others as well, Lord. In Jesus' name, maging kalakasan kami ng bawat sa aming church. Lord, sa dapat ng mga panahon, Lord, we will do supernatural transformation in our lives. As a family, as a church, as individuals, Lord. In Jesus' name. In Jesus' name, bless our God.
us. And so we will make a covenant this morning. The Lord, I want to be part of the supernatural transformation. Hindi para sa akin, hindi para sa pamilya, para sa church. So that next year, or the coming months, coming days, no one will recognize us as we used to be. Dahil nagbago tayo. Sino ba? Hindi natin makilala. Dahil dinami tayo ng Jesus. We will become like Christ. That's our goal, to become like Jesus. Not like this world, but katulad na Panginoon Jesus. Tayo yung manalangin. Tayo lang po. Maraming salamat po sa bagay nito, Lord. Matunay nga na ikaw ang Diyos na nagbigay ng buhay. Pinadala mo ang iyong anak na si Jesus para mamatay po para sa amin. So that we can live this life ayon sa iyong kalooban, Panginoon. Lord, in view of your mercies, in view of your sacrifices, Lord, in view of what you have done on the cross for us, Lord, nandito po kami para iaalay namin ang aming buhay sa iyong harapan, banal at kaaya-aya. At kami patuloy na ipapagago mula sa aming kaisipan, sa aming puso, sa aming buhay, sa aming mga gawin, at sa bawat bahagi ng aming buhay, Lord, ay makita ka, maluwalhati ka, Panginoon. And Lord, we will do this covenant right now as a reminder na ang buhay namin ay para sa iyo lamang, hindi sa mundo, not even for ourselves, but only for you, Lord. Kung parang binigay mo yung buhay para sa amin, Lord, we offer our lives to you as well, Lord, as living sacrifices. Kaya salamat sa Panginoon, tagabin ko ang aming alay na buhay as we partake of this bread and this drink, O God, reminding us of what you have done on the cross and also accomplished para sa aming kaligtasan at para sa aming pagbabago. Kaya kami din lang sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Mas natin tinapay. Ito ang katawan ng Panginoon Jesus na bayubay sa krus para sa ating kagalingan, para sa ating kapatawaran, para sa ating pagbabago. Sabay-sabay po natin kainin. Mas natin inumin. Ito ang dugo ng Panginoon Jesus na tumigil sa kanyang mga katawan para tayo linisin, bigyan ng panibagong simula, panibagong kaisipan, panibagong buhay, at patuloy tayo ingatan sa lahat ng gawa na kaaway sa ating buhay. Sabay-sabay natin inumin. Thank you, Jesus. One last time, let's worship God. Nakikita po. Lay behind the storm, begin to die. You do the
Like a rose crumbled on the ground, you took the fall and thought of me above the world. Panginoon, salamat po sa pagbibigay mo ng buhay sa atin. You're crucified, you laid down your life for us, pero bumangon ka para sa amin. Kami kami nakalakasan ng pag-asa na we can live this life victoriously because of the power that is at work within us, Lord. Kaya sa umaga ito, patuloy ang dinideklara ng iyong mayamang biyaya, patuloy ng puso at sa na napapatuloy sa pamumuhay para mabigay ka doon sa iyo. Sa bawat po ang bawat sa Lord, wherever we go, God, ang pag-ibig ng Panginoon ng Jesus ay patuloy namin maranasan, patuloy mag-manifest sa aming buhay, Lord, na ang bunga ng Espiritu ay tunay na makikita. Nakita na nagbabago kami, Panginoon, sa bawat bahagi ng aming buhay. Ang pagsama na ng Espiritu na siya magbibigay sa amin ng kalakasan, ng pag-iingat, ng patuloy na gabay, pagtuturo, ang siyang maranasan namin sa bawat araw ng aming buhay, mula ngayon magpakailanman at lahat na nagmamahal sa Diyos, ang lahat na patuloy na sinusuko ng kanyang buhay sa Panginoon, ang lahat na patuloy na nagpapabago sa Panginoon,